Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 13. Sa bawat pagdiin niya ng mga halik sa akin, minulat ko naman ang mga mata ko at tinulak ko siya palayo sa akin. Hindi ko alam. Ayokong matuloy na naman sa isang kagustuhan ni Jabinel sa akin. Dahil sa ginawa ko, ay tinitigan niya lang ako at muli niyang kinuha ang bag niya at tumuloy papunta sa kwarto niya. Akala niya lang. Hawak-hawak ko ang phone niya ngayon. Hindi na ako magpapahulog sa mga halik mo, Jabinel. Kung noon, sa paglapat pa lamang ng mga labi niya, bibigay na ako. Pero ngayon, hindi na. Pagkatapos niya akong itaboy, oo, mahal ko siya. Pero ipaparealize ko rin sa kanya na hindi ako isang babaeng tinatapon lang. Magiging palaban ako. Oo, magiging palaban ako sa relasyong ito. Ayokong itapon ang lahat. Sawang-sawa na akong umiyak. Ayoko na ring magpalinlang sa mga salita nila sa akin. Kung noon nakakaya nilang bilog-bilugin ang ulo ko, ngayon, gagawin ko ang lahat, Jabinel. Mananatili ka sa akin. Sabi ko na nga ba Agad na hinablot ni Jabinel sa mga kamay ko ang phone niya. Puno ng galit ang mukha nito. Sa susunod, huwag mong papakailaman ang phone ko. Bulyaw pa nito sa akin. At bakit? Ani ko pa. Nang dahil sa ginawa mo, ang relasyong ito, matatapos na. Sa kaniya ko tinalikuran, pero dahil sa sinabi niya, agad ko siyang hinatak pabalik pero pumiglas lang siya. Sinundan ko naman siya at hinarap sa akin. Saka ko siya sinampal. Umigtim na naman ang mga panga niya. Anong matatapos? Jabinel, ikaw ang may problema dito. Masyado mong pinapalaki ang lahat. Ginagawa mong big deal. Ang lahat ng bagay. Sigaw ko sa kanya. Lahat ng pagtitimpi ko yata ay nailabas ko dahil sa nais na mailabas ko lahat ng galit sa kanya at inis. Isama mo pa yung bigat ng damdamin ko sa mga ginagawa niya sa akin. Anong ako? Ikaw, princess. Ikaw! Panunuro niya pa sa akin at tinulak niya pa ang noo ko. Kung hindi ka sana naging malandi nung gabing yon, kasal na tayo ngayon. Pag-aari na sana kita. Bakit, Jabinel? Girlfriend mo naman ako sa'yo pa rin ako. Iniisip mo bang pinagpalit kita? Mali ka, Jabinel. Ikaw lang kasi ang taong mahal ko. Ikaw lang. Tapusin na natin to ngayon pa. Ano? Hindi ko siya maintindihan. Bakit ganito ang ginagawa niya sa akin? Sumusuko ka na, Jabinel? Pagpalo ko pa sa dibdib niya, pero hinawakan niya ako at ang dalawang kamay ko para pigilan niya ako. Hindi pwede. Hindi pwede matapos tong relasyon natin, Jabinel. Nahihirapan ako, princess. Nanggigigil niya na usal sa akin. Nanginginig ang buong kong katawan. Mas bumigat lalo ang dibdib ko dahil sa pagtatapat namin ngayong dalawa. Hindi ko na rin napigilan na umiyak pa. Sa sobrang sakit ng mga binibitawan niyang salita, hindi ko kayang isipin na sa kanya mismo nang galing ang mga yon. Ano ngayon siya? Siya ang sumusuko sa relasyon naming dalawa. Napakaduwag mo naman, Jabinel. Sigaw ko pa sa kanya. Iniwasan niya lang ako ng tingin. Magpapahinga na ako. Kasi
Nahihirapan ka na? Ganon? Jabinel, dito ka lang. Hinawakan ko siya sa braso niya para hindi niya ako talikuran. Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa nangyayari sa atin ngayon? Sa ginagawa mo sa akin ngayon? Hindi pa ba sapat na makita mong nahihirapan ako sa lagay nating dalawa? Ginagawa mong laruan ng puso mo. Pinaasa mo ko. Wala man lang siyang naging tugon sa mga sinabi ko. Pumiglas lang siya sa pagkakahawa ko sa kamay niya. Tapos ngayon, ang dali lang sa iyong sabihin na tapusin na natin ang relasyon natin. Huminto siya sa paglalakad. Oo nga pala, lahat pinaglalaruan mo. Hindi lang pala katawan, pati puso. Pinaglalaruan mo na. Sa sinabi kong iyon, umalis na lamang siya at bumalik sa kwarto niya. Napaupo na lamang din ako sa sahig. Yakap-yakap ang mga binti ko. Kung sawa na si Jabinel sa relasyon naming dalawa. Ako, hindi pa. Oo, mahal ko pa siya. Oo, kaya kong tiisin lahat ng sakit. Basta kaming dalawa pa rin. Ayokong masayang ang 2 taon naming dalawa. Sana nga, hindi naging mali ang puso na magmahal sa isang katulad niya. Dahil sa isipan ko, nakikita ko na magiging masaya kami. Katulad nila Shanin at Leandro, magkakaroon kami ng masayang pamilya, pero ngayon, ang blurred ng lahat. Malabo na para imposible na muling makita ang mangyayari. Maya-maya lamang ay narinig ko ang mga yabag ng paa niya. Nang tignan ko naman siya at napatayo na lamang ako nang makita ko siyang may daladalang mga bag. Hinarang ko naman ang aking katawan. Pero hindi niya ako pinansin. Kaya naman hinawakan ko siya sa braso niya. Saan ka pupunta, Jabinel? Bitiwan mo ko, princess. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ko, nang ganon, alam kong hindi maganda ang mood niya. Umiling naman ako sa kanya. Hindi, Jabinel. Hindi ako bibitaw. Princess, itigil na natin to. Wala nang mangyayari sa atin. Ani niya. Humarap naman ako sa kanya. Umigting naman ang kanyang mga panga. Nilayo niya ang mga tingin sa akin. Pero pinipilit kong ilingin ang ulo niya at tignan ako sa mga mata ko. Jabinel, gano'n na lang ba kadali sa'yo ang lahat? Iiwanan mo na ako? Paano yung pinagsamahan nating dalawa? Jabinel, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Ayokong mawala ka. Dahan-dahan niya akong nilayo sa kanya. Princess, dapat hinanda mo na ang sarili mo noon pa lang. Bakit, Jabinel? Ano bang nagawa kong mali para saktan mo ko ng ganito? Pero inilingan niya lang ako. At nilagpasan, pero muli ko siyang hinabol at niyakap patalikod. Hindi ko siya kayang pakawala ng ganun-ganun na lamang. Ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko ang lahat para sa relasyon naming dalawa. Ano pa ba ang kulang? Dahil sa isang pagkakamali na nagawa ko at sa dami ng magagandang ginawa ko sa kanya, yung mali rin, yun rin pala ang tinitignan at mapapansin niya. Jabinel, huwag mo akong iwan. Princess, bitawan mo na nga ako. Bitawan? Sa pagkakahawa ko sa'yo, sa relasyon natin, kahit ano pa doon, hindi ako pipili. Ayoko. Ano pa bang gusto mong gawin ko para lang maayos natin ang lahat na ito, Jabinel? Iharap mo sa akin ang lalaking kahalikan mo. Medyo lumuwag,
ang pagkakayakap ko sa kanya, kaya nagawa niyang umalis mula doon. Bakit pa? Bakit ba ang big deal nun para sa'yo? Kasi mahal kita, princess. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Pinagpalit mo na nga ako, hindi ba? Mabilis ko siyang inilingan. Hindi, Jabinel. Saan mo ba nakukuha yan? Ikaw lang. Ikaw lang at wala nang iba. Pero nginisihan na lamang niya ako. Minahal din naman kita, princess. Sa kaniya ako tuluyang tinalikuran. At bago pa man siya makalabas ng pinto, ay huminto ito. Tawagan mo ako kapag handa ka nang iharap sa akin ng lalaki mo. Saka siya tuluyang naglakad palayo sa akin. Lalaki? Napakunot noon na lamang at tinatanaw siyang papalayo sa akin. Hindi ko siya napigilan. Masyadong bato ang puso niya. Tapos anong mangyayari kapag nagkita sila ni Joliper? Anong gagawin niya? Maayos na namin ang relasyon naming dalawa. Muli akong napaupo sa sahig. Niyakap ang sarili ko. Parang umalis na rin siya sa buhay ko sa ginawa niya. Pero hindi mangyayari na maaalis siya sa puso ko. Wala akong ganang kumain. Wala akong kasama sa bahay. Hindi ko alam kung saan nagtungo si Jabinel. Wala rin akong idea kung saan siya hahanapin. Nakakapagod din palang maghanap. Maghabol at iparamdam sa kanya na siya lang. Dahil kahit anong sabihin ko, hindi naman niya ako pinapakinggan. Hindi ko siya maintindihan. Masyado niyang pinapalawak ang isyong iyon. Kung isasama ngayong ginawa niya, mas malala pa sa ginawa ko. Ako, lasing ako noon. Pero siya hindi. Binigay niya ang kanyang sarili sa best friend ko. Tinanggap ko yung nangyari. Kahit sobrang sakit. Na yung boyfriend ko at ang best friend ko ay nahuli ko na may nangyayari sa isang kama. Lumipas ang taon. Akala niya nakalimutan ko na yon pero hindi pa rin. Sa tuwing makikita ko si Shanine, nandun pa rin yung sakit pero hindi ko iniisip. Dahil alam kong pinagsisisihan na rin niya ang lahat. Pero kay Jabinel, parang wala lang yon. Yung pagtanggap ko muli sa kanya, akala niya madali lang yon. Pinatawad ko siya kasi mahal ko siya. Ngayon idadahilan niya. Yung mga nakita niya ang picture para itigil yon. Yung kasal naming dalawa. Nakakawalang gana na. Parang gusto ko nang sumuko. Papunta ako ngayon sa bahay ni na Joliper para kausapin siya. Naglakas loob na akong puntahan siya at gawin ang nararapat kahit na ayaw kong mangyari yon. Pero kung yun lang din naman ang paraan, gagawin ko na. Bumalik lang si Jabinel sa akin. Nang makarating ako sa tapat ng gate ng bahay ni Joliper, ay pinindot ko naman ang doorbell nito. Makalipas naman ng ilang minuto, lumabas na ito. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Lumapit naman siya at pinagbuksan niya ako ng gate. Anong ginagawa mo dito? Napadalaw ka yata. Wala kang work? Tanong ko pa. Meron, pero inuwi ko yung mga pinagagawa ng boss namin. Sagot naman niya sa akin. Pasok ka sa loob. Tumango naman ako at sumunod sa kanya, papasok sa loob. Tumuloy naman ako. Saglit lang ha, may kukunin lang ako. Ani niya. Pumanik naman ito sa paakyat. Nilingon ko naman ang kapaligiran ng bahay niya, malinis at maaliwala sa mga mata. Maya-maya lang din, ay bumaba na siya at may inabot sa aking paper bag. Ano to? Yung damit mo na naiwan no, di ba? Sabi ko sa iyo kapag ka ikaw ay pumunta dito, doon mo lang makukuha yung damit mo. Ngisi pa niya. Napangiwi na lamang din naman ako sa kanya. Joliper,
Kaya ako nandito dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Kunot noo pa niya. Humugot ako ng malalim na hininga para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin yun. Gusto ko kasing makaharap ni Jabinel eh. Gusto kanyang makita. Bakit? Natahimik naman ako sa sinabi niya. May nangyari ba sa inyo, princess? Basta Joliper, maayos lang ang relasyon namin kapag nakita ka niya. Bakla ba yang si Jabinel? Bakla yata yan eh. Tawa pa niya. Joliper, seryoso ko. Gusto kanyang makita. Naging seryoso naman siya kaagad at umayos ng pagkakaupo. Bukas, kung okay lang, agad naman siyang sumang-ayon sa akin. Sige, pag uwi ko sa trabaho, tumanguri naman ako. Sige, uuwi na ako. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Princess, nandito lang ako. Tandaan mo, ani niya. Pilit ng ngiti na lamang ang ibinigay ko sa kanya at hindi rin nagtagal ay lumabas na ako ng bahay niya. Yun lang naman talaga ang gusto kong sabihin sa kanya. Gusto mo bang ihatid na kita? Tanong pa nito sa akin. Pero inilingan ko na lamang siya. Hindi na. Kaya ko naman eh. Salamat na lang. Naglakad na rin naman ako palayo habang yakap ko ang mga braso ko. Makakayanan mo to pa. Matatapos din ang lahat ng ito, sabi ng kanyang isip. At dito na po natatapos ang chapter 13 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.